na gusto ng kapayapaan yung magsali sa January 13 na rally. According to Attorney Roque, natataranta ng powers that be. Baka daw magsagawa sila ng hakbangin para hindi matuloy ang rally. Ito ang Wow Trending, dambuhalang rally o pinakamalaking rally ng Iglesia ni Cristo na gaganapin ngayong 13 ng January. Gusto daw na pigilan ng Malacanang na para daw ito ay hindi matutuloy. Ayon pa nga sa latest na vlog ni Attorney Harry Roque na baka may ginagawa na hakbang ang palasyo para hindi na mangyayari pa ang gaganapin na rally ng INC dahil kapag ito daw ay matutuloy, sigurado na mas marami pa ang dadalo at higit pa sa inaasahan ng marami. Ang rally daw kasi na ito ay open para sa lahat at hindi lang para sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mga grupo na posibleng sasama at makikiisa sa rally na gaganapin ngayong January 13, mga dating PMAers, MNLF, DDS, mga pare at iba pang mga religious group, mga nabudol ni Presidente Bongbong Marcos at mga Pilipino na sukang-suka na sa ginagawa ng Administrasyong Marcos ngayon at tambaluslos. Kung magbabasa tayo ng pulso ng mga netizen sa comment section, ito ang kanilang sinabi. Bakit paulit-ulit na sinasabi ng iba na kailangang paghandaan ng INC ang gagawin nila? Hindi ba sila nakikinig ng balita o nanonood? Ang sabi ng INC ay naghahanda na, kaya alam na nila ang gagawin nila dahil nakaplano na. Kaya kung sino ang manggugulo, alam na ang gagawin. Hindi na mahaharang yan. May mga t-shirt na sila. Nakapag-arkila na ng arko, eroplano, bus, LRT, MRT. Nakapagpabook na din ng plane ticket at mga hotel. Nakipag-meeting na din sa PNP at MMDA. All set na, petsa na lang ang hinihintay. Komento pa nga ng mga netizen na mabuhay ang lahat ng Iglesia ni Cristo. Masarap isipin na sinusunod ng INC ang nakasulat sa Biblia na kaisahan. Laging kumilos na may kaisahan, kumilos na parang iisang tao lang. Hindi mapigilan ng mga INC at mga religious group. Tama yan, PBBM. Ito ang para sa kapayapaan ng Pilipinas. Sir, kahit mag-rally ang INC, itutuloy pa rin nila ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Manhid ang gobyerno sa panawagan ng mamamayang Pilipino. Diretso nang paalisin ang bangag at team na tambaluslos para payapa na ang bansa. Duterte naman lang ang may malasakit sa mga Pilipino. Always watching from Japan. God bless, PH. Sana makiisa rin ang mga Muslim, Alliance Group at mga Katolik Duterte supporters para mas lalo silang kabahan. Dapat pa ang Iglesia ni Cristo marunong mag-isip. Alam nila ang tama at mali. Salamat po sa inyo at naliwanagan po kayo. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ginagawa ng gobyernong ito sa mga Duterte. I am a Catholic but I support INC rally for peace in our country, Philippines. Kami hindi INC pero sasama kaming mag-asawa kahit kami ay mga senior na. Sali ako, pamilya ko, kaibigan ko at mga kapatid kong bagong Muslim sa rally ng Iglesia ni Cristo dahil makatao at makatwiran. Pag-usapan natin ngayon yung napipintong rally ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo na gusto ng kapayapaan yung magsali sa January 13 na rally. According to Attorney Roque, natataranta ng powers that be. Baka daw magsagawa sila ng hakbangin para hindi matuloy ang rally. So, ano kaya ang gagawin nila para hindi matuloy ang rally? Ang Iglesia ni Cristo na rally is para suportahan ang panawagan ng presidente na huwag ituloy ang impeachment. So, napaka-wise, napakaganda yung pronouncement ng Iglesia ni Cristo na magrarally sila, peace rally, para hindi magkawatak-watak ang ating bansa. So, mahirap pigilan yan. Okay, so pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinion na ang topic niya ay si Attorney Harry Roque. Then dagdagan ko na lang ng aking reaction. Ano lang gagawin
yan talaga ang senaryo ngayon sa Palasyo Malacanang mga kababayan na pinangungulahan nito si Ngagba at ni Tamba. Pati na rin si Liza Araneta Marcos. Taranta na daw ang mga budol mga kababayan dahil hindi na daw nila mapipigilan itong big time rally na mangyayari ngayong Enero at 13. At gagawin daw nila lahat ang kanilang makakaya mga kababayan na harangin ang rally ito dahil kapag matuloy ang big time rally ito mga kababayan, goodbye! Goodbye ang kanilang pangarap na maipa-impeach si VP Inday. At goodbye na rin ang pangarap ni Tamba na maging vice presidente. Panoorin po natin itong diskusyon ni Roque mga kababayan ha. Sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At magtutol na doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. No? Ang rally po mga kababayan ay gagawin sa Diwasang Bonifacio at saka sa Luneta. Kung pwede lang mag-teleport mga kababayan, sana makapunta din tayo. Pero yung iba mga kababayan talagang nasa malalayong lugar, support na lang tayo via online no, sa social media. So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar ay kapag gagawa ng paraan ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. Paano nila guguluhin? Ang rason ng Iglesia ni Cristo mga kababayan alinsunod doon sa panawagan ni BBM na huwag ipa-impeach si VP Sara Duterte. Mga otoridad, militar, sumunod lang ang Iglesia sa panawagan ni Ngagba. Ngayon yung sasabihin na bawal ang peaceful rally. Ipanawagan nga yan ng iyong presidente. So, ingat po kayo. Ang prediction ko po ay makagagawa sila ng mga hakbang para huwag matuloy yung rally na yan. Kasi alam naman natin sa mulat-mula, kasama sa kanilang script, dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at sa Luneta, sa Metro Manila, at malupang venues all over the Philippines, ay magpapahiwatig na tutuloy sila sa impeachment, hindi nila magagawa yun. Pero believe tayo sa Japan mga kababayan. No? Talagang naglaan ang ating mga kababayan sa Japan ng kanilang oras mga kababayan na pumunta sa lansangan at ipagtanggol si VP Sara Duterte. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil lang gusto nung tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuluyan. Kaya, kung ako si Tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente matapos kong busugin ang mga congressman. Ang laki na ng investment ni Tamba pero hindi niya pera yan. Kapal ng mukha. Investment. Pera din ng taong bayan yan mga kababayan. Kaya wala po kayong utang na loob. Yung mga nabigyan ng ayuda, nabigyan ng biyaya ni Tamba, hindi yan pera ng Tambaluslos. Talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating Presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President. Tinanggal na nila pati ang mga dating Pangulo mga kababayan. So kung ano man ang plano, hindi malalaman ni Sara Duterte. Pero subalit tatapwat. Marami pong mga agent dyan, ang mga Duterte mga kababayan. Hindi pwedeng masikreto iyan. Kasama ang mga dating presidente. Pati po ng panahon ni President Duterte, no? Si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council ang hinayaan lang ni Digong. Umupo yung ahas na si Robredo mga kababayan. Walang politika dyan, no? Pero ngayon, tinanggal nila. Obviously, ang dahilanan, ayaw nilang makapuron si VP Sara at ang kanyang aliado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon. Seguridad ng Marcos regime. Seguridad ng perpetuation of power. Si Sara na mismo nagsabi mga kababayan na ang purpose nila dyan is perpetuation in power. Kapal, kung magaling lang sana mga kababayan, talagang excelente magtrabaho at maganda ang takbo na ng ating bansa. Why not, Coconut? Dyan ka na hanggang kalansay ka na, Ngagba. Pero performance-wise, Ismia Marimar, may balak pang manatili dyan habang buhay? Pweh! Tapos si Tambaluslos, may balak maging Prime Minister habang buhay? Pweh! Hindi pa nga nakaupo, kandiletse-letse na tayo. Tingnan nyo, kahit pa ang martial law dyan sa Kongreso mga kababayan.
Ang uhudas na. Ano pa kaya kung maging Prime Minister na yan? At yung posibilidad na dapat palitan ng Tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si Tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman. Sino ba yan si Tambaluslos? O patunay lang yan mga kababayan na weak leader talaga si BBM dahil umi-excite na si Tambaluslos na parang siya ang mga kababayan presidente. Matapos kong pakainin din ang mga senatong. Ay naku. Pati mga senador mga kababayan no, nasungal-ngalan. Aharangin daw ang akap pero nabigyan ng 5 billion na. Ikom ang bibig ng mga animal. Bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martial ka kaya. Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na Para maulit muli ang saysayan mga kababayan. huwag ng iyong gobyerno, patalsikin ang iyong gobyerno, mag-martial tayo para hindi matuloy ang rally na yan. Pag nangyari po yan, tignan nyo kung anong nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pag kayo nag-martial. Guaranteed po yan. Dahil alam na ng Pilipino na ganyan din ang ginawa ng ama ng Marcos Jr. Magdeklara ng martial law, pinadlak ang Kongreso at naging diktador nga sa sumunod na 20 taon. At kapag ginawa niyo po yan, 20 years, imaginin niyo lang mga kababayan. 20 years pa si BBM sa pwesto. Ano na kayo mangyayari sa bansa ito? Okay, so yan ang mga nababasa kong comments. Yung pagtanggal kay VP Sara at mga former president sa National Security Council, baka daw prelude sa pag-declare ng martial law. Maganda yung sinabi ni Attorney Roque na yung nangyari sa South Korea, nag-declare ng martial law yung presidente nila, lalong nagalit ang taong bayan, nagkaroon ng protesta nationwide. Yun, hindi nagsilbi. Nilip up, kinansel, binawi ang martial law. Okay, sa rally naman, nako, tingin ko walang makakapigil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Tuloy na tuloy yan. Ako, minomonitor ko dito sa Mindanao, saan yung pinakamalapit na rally. Talaga mag-a-attend ako kasi maganda peaceful rally. At gusto kong maging kabahagi sa another, what's this? Guinness World Record. I'm sure magkakaroon na naman ito ng record, itong iglesia na rally na ito. Kasi nung, kuwan ba yun? 2000, yung biggest rally nila, yung charity, charity rally, yung anti-poverty, lang panawagan nila noon Ang dami at 3 world record ang naitala ng Iglesia ni Cristo sa rally na yan. So, may nag-estimate na baka abot daw ng 2 million ang mag-attend sa rally na ito. I don't know, baka sobra pa. Kasi open. Hindi lang INC members ang pwedeng sumama sa rally. Anybody. Yung mga nababasa kong comments, nung ma-announce yung Executive Order number 81 na tinanggal na ang Vice Presidente at former President sa National Security Council, marami akong nabasang comments na hindi sila mag-attend sa INC rally. But dahil sa Executive Order number 81, sabi, mag-attend na lang ko for the sake of my grandchildren, sabi ng isang senior citizen. Yung isa naman, mag-attend ako, bahala na, sobra na itong ginagawa ng administrasyong ito. So, talagang nakaka-excite po itong rally sa January 13. No amount, walang magagawa ang administrasyong ito sa pagpigil. Tuloy na yan.